Noong Mayo 2026, tumayo si Pangulong Vladimir Putin sa Red Square para gunitain ang Victory Day, ang pinakabanal na petsa sa kalendaryong pampulitika ng Russia. Ngunit ang pagdiriwang ng ika-81 anibersaryo ng pagkatalo ng Nazi Germany ay ibang-iba kumpara sa mga nakaraang taon. Para kay Putin, ang parada ay hindi lang paggunita, kundi pagkakataon ding ipakita ang lakas militar at impluwensya ng Russia. Mahalaga ang huling bahagi dahil ipinapakita ng listahan ng inimbitahan kung aling mga bansa ang kaalyado pa rin ng Russia. Ngayong taon, halos wala talagang sumama. Ang parada ay tumagal ng 45 minuto, walang tangke, missile launcher o mabibigat na armor sa cobblestone. Sa halip, ang parada ay para lang sa mga sundalo ng Rusya at Hilagang Korea na magkasamang nagmamarsa. At ang listahan ng mga dayuhang pinuno ng estado na talagang dumalo ay nabawasan din. Si Haring Sultan Ibrahim Iskandar ng Malaysia, Pangulong Tonglun Sisulit ng Laos, Pangulong Kasim Jomart Tokayev ng Kazakhstan, Pangulong Shavkat Mirziyoyev ng Uzbekistan, at otoritaryanong pinuno ng Belarus na si Alexander Lukashenko lang ang dumalo sa pagdiriwang sa kabisera ng Rusya. Samantala, sa halip na dumalo sa mga pagdiriwang sa Red Square, bumisita si Punong Ministro Robert Fico ng Slovakia sa Tomb of the Unknown Soldier Memorial malapit sa Kremlin. Nung 2023 taon lang ang lumipas, nagpunta sa Moscow ang 5 pangulo ng Gitnang Asya at tumayo sa tabi ni Putin. Ginawa nila ito muli noong 2024 at muli noong 2025. Noong 2026, sinabi ng punong ministro ng Armenia kay Putin, 1 buwan bago ang okasyon na abala siya sa kampanya sa kanilang bansa. Tahimik na ikinukwento ng mga bakanting upuan sa tabi ni Putin ang ayaw ipakita ng Kremlin. Habang abala ang mundo sa frontline sa Ukraine, tahimik na nangyayari ang isang mabagal na sakuna sa likod ng Russia. Isa-isa nang lumalayo ang mga bansa, mula Caucasus hanggang Central Asia at Balkans. Ang alyansang 30 taon ng binuo ng Russia ay unti-unting nasisira. Nawawala kay Putin ang mga huling kaalyado niya, kaya nagsisimula ng magpanik ang Moscow. Magsimula tayo sa Armenia, dahil ang Armenia ang pagtataksil na hindi inasahan ng Moscow. Sa loob ng mga dekada, kasing lapit ng Armenia sa Russia, gaya ng isang bansa na maaring maging malapit. May base militar ng Russia dito at umaasa sa Moscow sa seguridad. Kasapi rin ito sa Collective Security Treaty Organization o CSTO na sagot ng Russia sa NATO. Ang enerhiya, kalakalan at kaligtasan nito ay tila nakatali sa Kremlin. Sa South Caucasus, Yerevan ang tunay na kaalyado ng Russia. Pagkatapos ay dumating ang 2023 sa loob ng maraming taon, umasa ang Armenia sa Russia para protektahan ito sa matagal nitong alitan sa karatig bansang Azerbaijan tungkol sa pinag-aagawang rehiyon ng Nagorno-Karabakh. Itinalaga ang mga peacekeeper ng Russia sa rehiyon. Ngunit nang sumalakay ang Azerbaijan at sakupin ng teritoryo, hindi kumilos ang mga Ruso. Para sa maraming Armenians, tila pagtalikod ito at salungat sa mga kasunduang nilagdaan ng Armenia at Russia matapos maging malaya ang Armenia. Dahil dito, tuluyang naputol ang ugnayan at tumalikod ang Armenia. Noong Pebrero 2020, itinigil ng Yerevan ang pakikilahok sa CSTO, ang alyansang inaasahan nilang panangga. Pansinin ang salitang pinatigil. Hindi pa formal na binabawi ng Armenia ang kasunduan, pero tumigil na silang dumalo, tumigil na rin sa pagbabayad ng bahagi nila sa pondo, at ang pinakamasaklap, tumigil na rin silang magkunwaring may saysay pa ang alyansa. Sinimula ni Punong Ministro Nicole Pashinyan na pumaling sa European Union at Estados Unidos at bumili ng armas mula sa Pransya at India sa halip na sa Russia. Noong 2026, nagsimula siyang maghanap ng ibang alyansa para sa depensa. Nag-host ang Armenia ng European Political Community Summit sa Yerevan, na dinaluhan ng maraming leader ng Europa. Kasama rito sina Pangulong Emmanuel Macron ng Pransya at Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine, ang unang Pangulo ng Ukraine na bumisita sa Armenia matapos ang 24 na taon. Ang Armenia, dating kliyente ng Russia,
ay inilatag ang pulang karpet para sa lider na sinusubukang durugin ng Russia. Mahalaga rin ang summit sa paglapit ng Armenia sa kanluran dahil nangako si Pashinyan na makikipagnegosasyon para sa visa-free travel sa EU sa loob ng 2 taon. Hindi dumalo si Pashinyan sa Victory Day Parade sa Moscow ilang araw matapos nito. Inakusahan ng mga opisyal ng Russia ang Armenia na nagbibigay ng plataporma sa mga pahayag laban sa Russia at lumalabag sa ugnayan ng 2 bansa. Si Putin mismo ang nagmungkahi na magsagawa ang Armenia ng isang referendum tungkol sa kinabukasan nito sa Europa. Pagkatapos ay nagbigay ng babala sa pamamagitan ng paghahambing sa Armenia sa Ukraine at pinaalalahanan ang lahat na ang digmaan sa Ukraine, ayon sa kanyang bersyon, ay nagsimula ng subukan ng Kyiv na sumali sa EU. Hindi ito payo, kundi isang banta. Ngunit ito ang dapat ikabahala ng Moscow. Nung huling Mayo, dumating sa Yerevan si US Kalihim ng Estado, Marco Rubio, at nilagdaan kasama si Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Armenia na si Ararat Mirzoyan, ang charter para sa komprehensibong estratehikong pakikipagtulungan ng US at Armenia. Nagsimimula ito ng balangkas para sa kasunduan sa tinatawag na Trump Route for International Peace and Prosperity, TRIP. Sa madaling salita, ito ay magiging isang transit corridor na dadaan sa parehong Armenia at Azerbaijan na magsisilbing batayan para sa isang kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng 2 bansa, isang bagay na hindi nagawa ng Russia sa loob ng 1 dekada. Mas malala pa, binibigyan ng TRIP ng prioridad ang mga proyektong nagpoproseso at nag-e-export ng mineral ore mula Armenia, imbes na ipadala ito sa China. Maaring maputol nito ang access ng Russia at China sa Yaman at bigyan ng NATO ng access sa infrastrukturang nag-uugnay sa Central Asia at Europa. Sa isang iglap, nawala sa Russia hindi lang ang isang kaalyado, kundi pati na rin ang bahagi ng kontrol nito sa Caucasus, access sa mga mineral, at bahagi ng kakayahan nitong mag-transport ng mga kalakal sa buong Central Asia o kahit papaano ay magtakda kung saan mapupunta ang mga iyon. Pero kung ang Armenia ang kaalyado nilang umalis, halos wala ng kontrol ang Moscow sa Kazakhstan. Paalala, ang Kazakhstan ang pinakamalaking bansa sa Central Asia at may pinakamahabang tuloy-tuloy na land border kasama ang Russia. Bilang dating bahagi ng Soviet Union, may malaking populasyon ng etnikong Ruso sa Hilaga. Diyan nagsisimulang magtanong ang mga nasyonalista ng Russia kung dapat bang maging malaya ang isang kapitbahay, tulad ng sa Ukraine noong nakaraang dekada. Mula noong 2022, lumakas pa ang mga boses na hayagang kumukwestiyon sa hangganan ng Kazakhstan at karapatan nitong maging soberanong estado. Maingat na nagbalanse si Tokayev ng Kazakhstan sa modernong geopolitika. Di siya kumala sa Moscow, patuloy ang pakikipagkita kay Putin at nananatiling top import partner ang Russia. Ngunit yon ay sa import lang. Tahimik na tumanggi si Tokayev, sumunod sa Kremlin, patungo sa kapahamakan. Hindi kinilala ng Kazakhstan ang puppet republic ng Russia sa silangang Ukraine ayon sa batas internasyonal. Tinanggihan nito ang mas malalim na ugnayang militar sa CSTO at nag-ingat na hindi magamit ng Russia para iwasan ang parusa ng kanluran. Sa halip, nakatuon ang export trade ng Kazakhstan sa China at Italia. Kasabay nito, pinalakas ng bansa ang ugnayan sa Turkey at pumirma ng kasunduan noong 2022 para mag-assemble ng Turkish drones sa lisensya. Ipinakilala rin ng bansa ang Taymas Swalok-Swalo noong taglagas ng 2025 isang IFC na pinagsama ang disenyo ng Turkey at China na tuluyang nilaktawan ang Russia bilang tagapagtustos ng militar. Samantala, sinabi ng tagapangulo ng Asosasyon ng mga Negosyong Pang-industriya ng Depensa ng Kazakhstan na siyang nangangasiwa sa military-industrial complex ng bansa na mas moderno at mas ligtas ang mga pamantayan ng NATO. Noong 2023 sa isang pagpupulong kasama sina Putin at mga opisyal ng Russia, gumamit si Tokayev ng wikang Kazakh sa talumpati niya imbes na nakasanayang Ruso bilang pagpapakita ng geopolitical na posisyon. Dahil dito, agad pinatigil ng Russia ang pagdaloy ng langis ng Kazakhstan sa Germany gamit ang hilagang Druzhba pipeline. Ang rutang ito ang nagdadala ng gasolina mula Scout Refinery papuntang Berlin at mga kalapit na lugar. Sinisi ng Moscow ang malabong technical na dahilan na halos walang naniwala. May ibang supply ang Germany, pero nagdulot pa rin ng pangamba sa Scout Refinery. Walang sariling infrastruktura ang Kazakhstan
para magpadala ng langis mag-isa. Mensahe, labanan kami at kayakan naping saktan. Pero eto ang twist. May alas na ang magkabilang panig. Binuksan ng korte sa Astana International Financial Center ang daan para habulin ng Naftogaz ng Ukraine ang isang tuldok 4 na bilyong assets ng Gazprom. Ito ang unang beses na hayagang pinayagan ng banyagang korte ang pagpapatupad ng arbitration award sa ibang bansa. Sa patas na usapan, agad tumanggi ang gobyerno ng Kazakhstan sa desisyon, giit ng Justice Ministry na hindi nila ito ipapatupad at tinawag ang korte na extraterritorial. Hindi magdedeklara ng digmaan si Satakyev laban sa Moscow. Pero pansinin nating nangyari talaga ang desisyong iyon. Ilang taon lang ang nakalipas, hindi maiisip na papanig ang korte sa isang kaalyadong estado ng Russia sa Ukraine laban sa Gazprom. Andoon din ang Azerbaijan, bansang may sapat na dahilan para manatiling kaalyado ng Moscow. Nagsimunal ang pagbabago dito noong Pasko ng 2024. Ang Azerbaijan Airlines Flight J2, 82-431 isang Embraer na pampasaherong eroplano mula Baku papuntang Grozny ay bumagsak malapit sa Aktau, Kazakhstan at ikinasawi ng 38 pasahero. Ayon sa mga opisyal ng Azerbaijan at lumalabas na ebidensya, sanhi nito ay aksidenteng pagtama ng Russian surface-to-air missile. Ayon sa ulat, pinaputok ang missile habang may drone interception sa Grozny at sumabog ito malapit sa eroplano. Ayon sa ulat, hindi pinayagan ang eroplano na maglanding sa Russia at pinadiretso ito sa Caspian Sea kung saan bumagsak. Inakusahan ni Pangulong Ilham Aliyev ng Azerbaijan ang Russia sa pagbagsak ng eroplano at pagtatangkang pagtakpan nito ng ilang araw. Iginit niya ang paghingi ng tawad, pag-amin ng kasalanan at parusa sa mga responsabale. Isang taon nang iniiwasan ng Moscow ang paratang. Si Putin ay nagbigay lang ng malabong simpatya at paghingi ng tawad, ngunit di inako ang responsibilidad. Noong Oktubre 2025, inamin ni Putin kay Aliyev sa harapang pagpupulong na ang depensang panghimpapawid ng Russia ang may kasalanan. Sa panahong iyon, nasira na ang kanilang relasyon. Simula pa lang yon. Hunyo 2025, sinalakay ng puwersa ng seguridad ng Russia ang mga bahay ng etnikong Azerbaijani sa Yekaterinburg. Inaresto ang halos 50 katao dahil sa matagal ng kasong pagpatay. 2 namatay sa kulungan. Ayon sa pamilya at grupong pangkarapatang pantao, sila'y pinahirapan sa pambubugbog at kuryente. Itinanggi ng Russia ang pagkakamali at sinabing atake sa puso ang sanhi ng pagkamatay. Kinansela ng Azerbaijan ang mga kaganapang pangkultura ng Russia sa buong bansa. Umatras ito sa nakatakdang pagpupulong ng parlamento sa Moscow. At yun nga ang ginawa nila, isang bagay na bihirang marinig mula sa kaalyado ng Kremlin. Nilusob ng pulisya ng Azerbaijan ang opisina ng Sputnik sa Baku. Inaresto ang mga mamamahayag at inakusahan ng ilan bilang undercover na ahente ng intelihensya ng Russia. Sa heopolitika, sinuportahan ng Azerbaijan ang teritorial na integridad ng Kiev, nagbigay ng tulong, makatao at enerhiya, at nag-host kay Zelensky para sa usapang seguridad at enerhiya. Habang binabawasan ng Europa ang pagdepende sa gas ng Russia, nagiging mahalagang ugnayan ang Azerbaijan sa mga energy corridor mula Central Asia at Caspian papuntang Europa. Ang mga rutang ito ay umiiwas sa Russia na dati nang ginamit ito bilang panggigipit sa reyon. Kailangan nating kumilos pakanluran, pero siguraduhing nakasubscribe ka muna sa The Military Show para sa araw-araw na balita sa geopolitics. Balikan natin ang mga bigong alyansa ng Russia. Unang bansa sa kanluran na tatalakayin ay Moldova. Sa loob ng mga dekada, ang limur ng Russia sa Moldova ay ang Transnistria, isang makitid na piraso ng teritoryong kumiwalay sa tabi ng hangganan ng Ukraine, na inuokupahan ng mga tropang Ruso mula pa noong unang bahagi ng Labinsiyam na daan Shamnapu-S at sinuportahan ng Moscow mula noon. Nagbigay ang frozen conflict sa Kremlin ng paraan para panatilihing hindi matatag ang Moldova at mailayo ito sa kanluran. Sinusubukan ng Moldova tapusin ang EU entry requirements, pero nag-aalangan ang EU sa mga bansang di kontrolado buong teritoryo. Halimbawa, miyembro ang Cyprus ng EU,
Pero hindi umiiral ang batas ng EU sa Turkish Northern Territory. Dati, iminungkahi ng EU sa Moldova ang parehong modelo. Pero nagbago na sila at maaring hintayin munang maresolba ang issue ng Transnistria bago simulan ang negosasyon sa pagpasok sa EU. Kaya binago ng Moldova ang laro. Imbes na magtagal sa negosasyon ukol sa espesyal na katayuan ng Transnistria, tahimik ng binago ng gobyerno sa Chisinau ang estratehiya nito sa muling pansasama. Inalis nito ang mga espesyal na pribilehiyo sa buwis at customs ng mga negosyo sa Transnistria at unti-unting isinama ang riyon sa sistemang pang-ekonomiya at legal ng Moldova. At sinusuportahan ng European Union ang pamamaraang ito. Sinabi ni Kaja Kallas, punong tagapagsalita ng patakarang panlabas ng EU, na dapat kasama sa mga hinihingi ng Europa sa Moscow ang pag-withdraw ng tropang Ruso mula Transnistria. Para sa Kremlin, ito ay dahan-dahang sakuna. Inakusahan ng Moldova at Europa ang Russia ng pakikialam sa halalan ng Moldova sa 2025. Kaya't ang maka-Europeyong Pangulo na si Maia Sandu at ang kanyang mga kaalyado ay nagpatuloy. Bumalik ang Moscow sa kanilang nakasanayang taktika ng pagtatangkang magpatao ng presyon sa mga bansa sa pamamagitan ng demografiya. Bilagdaan ni Putin ang kautusan na nagpapadali sa pagkuha ng pasaporteng Ruso ng mga taga-Transnistria, inalis ang mga rekisito sa paninirahan, wika at kasaysayan. Ginamit na ito ng Russia sa Ukraine at mga rehiyong humiwalay sa Georgia. Gumagawa sila ng mamamayan. Inaangkin ang karapatang protektahan at nagpapadala ng sundalo. Pero sa pagkakataong ito, may isa pang layunin na kasali. Nagbabala ang Pangulo ng Moldova na ang layunin ng bagong pamamahagi ng pasaporte ay hindi proteksyon, kundi pagre-recruit. Bilang mamamayang Ruso, pwedeng mapasama ang taga-Transnistria sa sistemang sapilitang pagpapaserbisyo militar ng Russia at ipadala sa digmaan sa Ukraine. Maaring hindi yun talaga ang gusto ng mga tao roon, lalo na't walang mapagkakatiwalaang survey tungkol sa opinyon nila sa digmaan at pagsali rito. Noong 2016, isang pro-Russian group ang nagsagawa ng survey ukol sa pag-anib sa Russian Federation. Ibig sabihin ay pagsali sa Russia. Doon, pabor sa Russia ang karamihan ng tao. Ayon kay Carnegie, kapag bumoboto sa Moldova, ang Transnistrian EU-supportive na partido ang pinipili nila. Walang pagkakaisa ang rehiyon pagdating sa geopolitical na direksyon. Ibig sabihin, mas kaunti ang sumusuporta sa digmaan sa Ukraine, kaya posibleng mauwi sa wala ang pagsisikap ng Russia. At gayon pa man, ang katotohanang sinusubukan pa rin nito ang mga taktika ay nangangahulugan na naghahanap ito ng paraan para hindi ipadala ang mas mahalagang bahagi ng populasyon sa digmaan. Ang mga tao mula sa malalaking lungsod na hindi gaanong naapektuhan ng giyera. Sa huli, may dalawang kaibigan ang Russia sa Europa, ang Hungary at Serbia, na nagbigay daan dito para maimpluwensyahan ang ekonomiya at geopolitika ng kontinente. Paborito raw ni Putin ang pamahalaan ng Hungary sa EU. Sa ilalim ni punong ministro Viktor Orban, binagal ng Budapest ang mga parusa, hinarang ang tulong sa Ukraine, at mas sinisi ang Brussels kaysa Moscow. Tuwing sinusubukan ng NATO o ng EU na bumoto, siguradong magbibito ang Hungary sa anumang may kinalaman sa Russia. Pinapatagal ang mga proyekto kung hindi man tuluyang pinipigilan ang mga ito. Noong Abril 2026, natalo si Orban at ang Fidesz matapos ang 16 na taon sa kapangyarihan ng manalo ang partido ni Peter Magyar na TISA. Si Magyar ay nanungkulan simula Mayo. Kaagad sinimulan ng kanyang pamahalaan na ibalik ang Hungary sa direksyon ng Europa. Tinutulan nito ang malaking EU pinansyal na ayuda sa Ukraine at ipinatawag ang Russian ambassador matapos tamaan ng pag-atake ang Hungarian communities sa kanlurang Ukraine. Inanunsyo ni Magyar ang kampanya laban sa korupsyon, lalo na sa mga sistemang ginamit ng dating pamahalaan ni Orban. Dumating siya sa puntong nagsimula siyang gumawa ng hakbang para palitan ang pangulong itinalaga noong panahon ni Orban. Sa heopolitika, unti-unting nilalayuan ng Hungary ang Russia, kabilang ang pag-aangkat ng langis at gas. Sinabi ni Magyar na hindi niya nakikitang magiging ganap na malaya ang Hungary mula Russia. Habil palaging mas mura ang enerhiya mula rito.
Ngunit iminungkahi niyang maghanap ng bagong pinagkukunan pagsapit ng 2035. Narito ang Serbia, marahil pinakakapansin-pansing kaso. Matagal nang pinalalabas ng Moscow na kapatid na bansa ang Serbia dahil pareho silang Orthodox at Slavic. Malalim pa rin ang hinanakit ng Serbia sa NATO at kanluran na hindi naresolba. Nang magsimula ang digmaan sa Ukraine, naglaro ang Serbia sa magkabilang panig. Pinayagan ng mga Ruso na pumasok ng walang visa at nagbigay ng pansamantalang paninirahan sa libo-libo. Pagsapit ng katapusan ng 2023, tinatayang nasa 200,000 na mga Ruso ang nasa bansa. Pagsapit ng 2025, 64,000 sa kanila ang nagkaroon ng permit sa paninirahan para magsimula ng negosyo at mamuhay sa bansang malapit sa EU. Tumanggi ang Serbia na magparusa sa Moscow, binanggit ang sariling karanasan sa parusa matapos bumagsak ang Yugoslavia kaysa sumunod sa EU at NATO. Ngunit kahit ang ugnayang iyon ay unti-unti nang napuputol. Pinuna ng EU ang pagkiling sa Rusya at nagbantang magpataon ng visa restriction kung hindi babagalan ng bansa ang pagtanggap sa mga mamamayan ng Rusya. Sa panayam ng politiko sa Security Summit sa Prague, tinanong si Ana Brnabic, tagapagsalita ng Parlamento ng Serbia at dating punong ministro, kung posible pa bang ituring ni Serbia na kapatid si Putin habang nais maging miyembro ng EU. Sinabi niyang kapareho ng Serbia ang halaga ng EU, kinokondena ang digmaan at sinusuportahan ang teritorial na integridad ng Ukraine. Tahasan nang itinatanggi ang tinatawag na pagkakapatiran ng Serbia at Russia. Nag-export ang bansa ng armas at bala na nagkakahalaga ng $20 milyong sa Ukraine. Pero hindi direkta, kundi sa tulong ng mga ikatlong partido gaya ng Bulgaria at Czechia. Nang pinilit itigil ang export, inihayag ng Pangulo ng Serbia na ititigil nila ito. Pero binawi rin makalipas ang ilang buwan, ipinagpatuloy ang export sa mga kasosyong Europeo at hindi na inalam saan napupunta ang armas at bala. Bagamat mas maliit ang halaga nito kaysa sa pag-export ng US at NATO, may malaking industriya ng armas ang Serbia na sumusunod sa template ng Yugoslavia na ginaya mula sa Unyong Sobyet. Ibig sabihin, ang Serbia ay gumagawa ng 122 at 152 mm rounds na magagamit ng Ukraine sa karamihan ng kanilang armored vehicles, imbes na 155 mm standard ng NATO. Mas mura ang mga bala mula Serbia kaysa kanluran, kaya mas marami ang kayang isama sa mga armas na galing sa Europa. At pagkatapos, may mga balita mula sa Russia na nagsasabing tinraidor ang Russia ng isang bansa na hindi naman ganoon kahalaga, na may populasyon na halos 7 milyon lang, hindi malapit sa Russia. Hindi rin kaalyado ng Soviet Union noon, at matagal nang kandidato sa EU ng halos 15 taon na sa ngayon. Kung kailangan mo pang magpaliwanag ng ganito tungkol sa mga alyansa, kitang-kita kung gaano ka-isolated ang Russia sa geopolitics. Kaya't balikan natin ang buong sitwasyon. Lumalapit na ang Armenia sa Washington, habang si Kazakhstan, kahit naiipit, ay nilalapitan ang Sina at Europa. Nilulusob ng Azerbaijan ang mga opisina ng propaganda ng Russia at gumagamit ng Turkish drone. Binabaklas ng Moldova ang huling hawak ng Russia. Tinanggal ng Hungary ang tao ni Putin. At ayaw ng tawaging kapatid ng Serbia ang Russia. Ang digmaan sa Ukraine na sinimulan ni Putin para ipakita ang lakas ng Russia sa dating imperyo ay nagdulot ng kabaligtaran. Winakasan nito ang alamat ng kapangyarihan ng Russia at ginawa itong hindi na pinapansin sa pandaigdigang alyansa. Kaya mahalaga ang bakanting upuan sa Red Square. Pinatunayan ng parada noong 2026 na ang Russia ay dapat umasa lamang sa sarili. At hindi rin yun sigurado dahil nababawasan na ang tiwala ng mga tao kay Putin sa bansa. Para mas marami ka pang malaman, panoorin ang video na ito at siguraduhing nakasubscribe ka para sa pinakabagong balita tungkol sa pandaigdigang geopolitics.